Thank you mga kaibon, maraming salamat po. Welcome back sa YouTube channel natin mga kaibon. Kumusta po kayong lahat? For today's video, sasagot tayo ng tanong ng mga kaibon natin. Ito po, yung unang tanong sa akin ng kaibon natin. Ang tanong, good eve po Sir Mar, may parisan po ako na parehas nagchuchok or gustong magsubo. Then parehas din gustong pumatong pero nagsusubuan. Possible same kak po kaya sila? Mga kaibon, disclaimer lang po, ang isi-share ko dito ay base lamang po ito sa kaalaman ko at karanasan ko po sa pag-aalaga ng mga ibon. Sa tanong sa atin ng kaibon natin, meron daw siyang parisan na parehas gustong magsubo at parehas gustong magpatong. Ang tanong niya, same kak daw ba yung parisan po niya? Mga kaibon, sa ganitong klase po ng behavior, hindi po ito same kak sa tingin ko. Ang ganito kasing klaseng behavior, pang behavior po ito ng same hen mga kaibon. Ang same ka kasi mga kaibon, kahit gaano katagal silang bonded, hindi mo yan makikitaan na nagpapatungan. Hindi mo rin yan makikitaan na nagsusubuan. Pero sa mga same hen mga kaibon, yan po, makikitaan natin yan na parehas gustong sumubo. Yung tipo na halimbawa sumubo yung isa at yung isa gusto rin niyang sumubo. Pagdating naman sa pagpatong, halimbawa pumatong yung isa, mamaya niyan gusto rin pumatong ng isa. Ganyan po ang mga behavior ng mga nakapagpares ng same hen. So dito sa kaibon natin na nagtatanong, sa tingin ko po hindi po yan same kak. Sa tingin ko po same hen po yan na paresan po ninyo dahil ganyan na ganyan po ang mga behavior ng mga paresan na same hen. Ang mga same kak kasi mga kaibon, talagang kahit gaano katagal na nagbaband yan dalawa, hindi talaga yan makikitaan na parang nagpapatungan or nagsusubuan mga kaibon. Ganyan po ang mga same kak. Kahit gaano katagal, magbaband lang yan, magkukutuhan, hanggang dyan lang yan mga kaibon. Tapos, sa tagal na nagpares silang dalawa, hindi sila nangingitlog. Pero dito sa mga same hen, talagang dahil nagpapatungan yan pareho, tapos nagsusubuan pareho rin po yan mangingitlog. Kaya magtataka kayo, ang daming itlog. Umaabot po yan ng minsan 5, yung isa naman 5, bali 10 yung nagiging itlog nila. So sa behavior na yan, same hen po yan sir, sa tingin ko. Hindi po yan kasi behavior ng mga same kak. So yan po yung una na tanong sa atin ng kaibon natin. Pangalawa na katanungan sa atin, boss, tanong ko lang, pwede bang pagsamahin ang banded na young bird na may nest box na or dapat close na po muna ang nest box hanggang mag-matured sila? Salamat po. So dito sa mga halimbawa na kapag pares tayo ng medyo bata pa, okay lang naman po na meron yan nest box. Wala naman pong problema. Okay lang po yan dahil minsan gagawin din nila yung kumbaga parang pahingahan. Mas okay nga po yun para yung alaga natin hindi gaanong stress. Kasi once na mabulabog po yan, papasok dyan sa loob ng nest box, magpapahinga or magtatago. So iwas talaga yung alaga natin sa sobrang stress kapag nabubulabog dahil mayroong nest box. Saka okay lang po yan na medyo bata pa, kumbaga ipakilala na natin sa kanila na doon yung talagang pinakampugad nila. Okay lang po yan kahit na medyo bata pa sir, wala pong problema yan. Dahil habang nagmamature naman po yan, alam naman po nila na kung saan yung pinakang pugad nila. So okay lang po na merong nest box dyan, huwag po kayong mag-alala sir. Hindi naman kasi yan tulad ng mga matured na halimbawa naglagay tayo ng mga matured na tapos hindi pares tapos merong nest box. Napakahirap po niyan pagparisin kapag po matured na tapos ang nilagayan natin sa kanila na breeding cage ay meron na agad nest box na bukas. Kasi kapag pinasok natin yan yung ibon na matured na tapos yung hen ready to breed, talagang magiging territorial yung hen. Kaya palagi po yan mag-aaway kapag po minadali ng hen yung kak na patungan siya dahil alam naman natin kapag yung mga hen matured na, once na merong nest box, ang alam niyan magbe-breed na. Ngayon, dahil hindi naman pares silang dalawa,
Kapag po dumi pa yung hen tapos hindi pinatungan ng cock, nako po maghahabulan yan at medyo delikado. Kaya sa mga nagpapares, lalo na pag ready to breed yung mga pinagpapares po ninyo, iwasan nyo po na ilagay sa cage na merong nest box, dahil kapag nilagay natin yan sa cage na merong nest box, hindi po yan makakapag-concentrate sa pagpapares muna, dahil ang uunahin ng hen yan yung breed niya, yung talagang gusto niya makapag-breed, at lalong tatapang po ang hen dahil territorial yung hen. Alam niya na nilagay natin siya dyan sa merong nest box, alam niya kanya lang po yan. Kaya napakahirap po magpares kapag po ang pinaglagyan natin na breeding cage meron ng nest box. Kaya sa mga nagpapares, tandaan, dapat wala mo ng nest box mga kaibon. At lalong lalo na pala doon sa mga kaibon natin na nagpapares ng medyo bata ang cock, medyo matured ang hen. So napaka-importante na wala mo ng breeding nest box diyan sa breeding cage, dahil mamadaliin po niyan ang cock, medyo bata pa, so baka madisgrasya dahil kapag minadali ng hen ang cock, mas lalong tumatapang ang hen kasi kapag merong nest box, at lalong nagmamadali sa breeding kapag po merong nest box. So hindi pa naman sila gaanong pares, or kaya naman hindi pa sila pares, so mas mapapadali yung ang breeding ng hen. Delikado dahil kapag dumi pa yan ng dumi pa tapos ayaw patungan ng cock, ayaw lapitan, hahabulin po niyan ang cock. Kaya mas maganda kapag nagpapares kayo, wala mo ng nest box para po makapag-concentrate sila sa pagbaband. Ngayon, dahil nga territorial yung hen, kapag walang nest box tapos wala ring mayroon silang perch, kapag dumapo yung hen sa perch tapos tumabi yung cock, kapag inaaway ng cock yung hen, ang gawin nyo po mga kaibon, tanggalin nyo po pati perch. Ganun po ang ginagawa ko. Hayaan nyo lang po sila dyan na nasa lapag, wala naman pong problema yan. Dahil kapag nasa lapag, wala nang pag-aari yung hen, lahat, walang nest box, walang perch, wala na siyang pag-aari. Merong mga pagkakataon na bumabait po ang hen at tumatabi yung hen sa cock. Minsan naman tinatabihan ng cock yung hen dahil hindi na matapang. So ganun po ang mga ginagawa ko kapag nagpapares tayo. Meron tayong mga naging video dyan, pwede nyo pong balikan yung mga video natin tungkol sa pagpapares. So yan po yung pangalawang katanungan sa atin. Huwag po kayong mag-alala sir, okay lang po yan na merong NB. So ito yung panghuli na tanong sa atin ng kaibon natin. Sir, pwede magtanong, may cock po ba na mas matapang kesa sa hen? Kasi may pinares akong dalawa, dikit yung pelvic ng isa, subalit mas matapang po kesa sa proven hen ko po, pero banded sila. Mga kaibon, merong kanya-kanya kasing behavior itong mga alaga natin. Minsan talagang meron pong matapang na cock, meron pong mga ganyan, lalo na po kung medyo bata yung hen. Kasi minsan mga kaibon, kapag ready to breed ang cock, medyo bata ang hen, ganun din yan eh. Kapag init na init ang cock, tapos ayaw rin magpapatong ng hen, hahabulin din po yan. Kagaya rin po yan ng for example sa hen. Kapag ang hen, ready to breed ang hen, tapos yung cock mo medyo bata, pag dumi pa yung hen, ayaw patungan pa ng cock dahil medyo bata, hahabulin ng hen yung cock. Sa cock naman ganun din yan. Kapag matured ang cock, medyo bata ang hen, kapag dumi pa, kapag po gustong makipag-mate ng cock, tapos medyo bata ang hen, syempre hindi pa yan, ayaw pa, hindi rin yan didi pa, naku, hahabulin din po yan ng cock. Pero kapag po, minsan, meron talagang cock na matapang, meron po, pero bibihira po ang mga cock na talagang matapang pagdating sa loob ng breeding cage. Sa mga flight cage, merong mga matatapang talaga na cock, talagang nanunuka po mga cock pag nasa flight cage mga kaibon. Talagang medyo iba rin ang behavior nila pagdating sa flight cage. Pero pag nasa breeding cage mga kaibon, bihira po maka-encounter ng cock na matapang. So pagdating naman dito po sa tanong sa atin ng kaibon natin na sa pelvic bone, hindi natin kasi masasabi yan eh, na same ang gender cock at hen pagdating sa pelvic bone. Dahil kahit ako mga kaibon, hindi rin po ako minsan umaasa pagdating sa pelvic bone ng mga alaga ko kapag nag-gender ako. Alam nyo kasi mga kaibon, merong mga 6 link na
kagaya sa mga 6 link na halimbawa yung 6 link cock, automatic cock po yun. Pero yung pelvic bone nun buka. Meron naman mga 6 link hen na automatic hen po yan, pero yung pelvic niyan dikit. Dapat buka yun mga kaibon sa pelvic. Pero hindi tayo doon talaga bumabase. Dito sa tanong sa atin ng kaibon natin, may mga pagkakataon talaga na merong cock na mga matatapang. So hindi natin kasi masasabi yung about sa mga gender pagdating sa pelvic bone kung 100% accurate yan. Para sa akin hindi po yan accurate. Kung sasabihin man natin na accurate, siguro ko mga 20% lang yan. Hindi po yan 100% na accurate yung pagdating sa pelvic mga kaibon. So pagdating naman sa mga cock, merong matapang pero meron naman mga mababait mga kaibon. Depende kasi yan kung halimbawa kagaya nga niyan na yung cock mo baka ready to breed, yung hen baka hindi pa, talagang nagagalit ang cock niyan. Sa mga hen naman meron din ganon, di ba? Yung ready to breed ang hen, yung cock hindi, talagang hahabulin din po. So mas maganda niyan mga kaibon, obserbahan nyo muna yung breeder po ninyo. Obserbahan nyo lang. Minsan kasi normal naman sa mga alaga natin ang medyo nag-aaway. Normal po yan, wag lang maghabulan na talagang sakitan na, yung habulan talaga ng habulan. Meron kasi parang mga lambingan din yan, mga alaga natin na hinahabol niya yung hen, pero mamaya yung banded lang yan. Meron naman hinahabol ng cock yung hen, meron naman na hinahabol ng hen yung cock, pero mamaya banded na naman sila. Kumbaga parang lambingan lang nila yan. Normal po yan. Ang mahirap lang yan, yung talagang nagkakasakitan na, yung nag-aaway na, naglalagasan na yung balahibo. So yan na po ang medyo kakaiba ron. Pero baka dyan sa parisan mo sir, baka normal lang po yan sa kanila. So hanggang dito muna yung video natin. Doon sa mga kaibon natin na nagtanong, sana po nasagot ko ng maayos. Maraming salamat po. Happy birthday po sa ating lahat. God bless po sa ating lahat mga kaibon. Thank you po.